Quarter 4, Aralin 7, Obra, Ibong Adarna, Saknong 1363 hanggang 1717. Layunin. Nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Una, napagsusunod-sunod ang pangyayari. Ikalawa, natutukoy ang pangyayaring nagpapakita ng pagbababala. Ikatlo, narutukoy ang pangyayaring nagpapakita ng baliktanaw. Ikaapat, naipaliliwanag ang kahulugan ng mga pahiwatig. Ikalima, naibibigay ang mensahe at kaisipan sa Ibong Adarna. Ikaanim, nakapaghahambing ng mga tekstong hawig sa Ibong Adarna at iba pang nahusulat sa Pilipinas at sa ibang bansa. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Ang katapusan, panuto, tukuyin sa mga diaspora ni Don Juan ang kanyang pakikipagsapalaran sa iba't ibang lugar ng Reino de los Cristales. Piliin ang naging damdamin niya kaugnay rito. Pamantayan sa pagganap. Paghambingin ang mga akdang korido. Basahin ang alamat ni Bernardo Carpio. Pagproseso sa napanood. Una, ano ang katangian ng pangunahing tauhan na si Bernardo? Ikalawa, paano naging tanyag si Bernardo Carpio nang siya'y nabubuhay pa? Ikatlo, ano ang kaibahan niya kay Don Juan? Ikaapat, ano-ano ang kanyang pakikipagsapalaran? Ikalima, paano na ipakita na ito ay koridong isinulat sa panahon ng pananakop ng Espanyol? Ikaanim, bakit pambihira ang mga pangyayari sa kwento? At ikapito, kahanga-hanga nga ba ang kanyang ugali at nagawa? Gagawin mo rin bang inspirasyon ang buhay ni Bernardo? Bakit? Ano nga ba ang diaspora? Kapag ang tao o grupo ng mga mamamayan ng isang bayan ay napagawi sa isang bayan o bansa, iyon ay diaspora. Maaaring sa dahilang sila ay nag-migrate o nanirahan, naghanap buhay at namuhay na sa lugar na iyon. Tulad ng ating mga kababayan sa ibang bansa na nakabubuo na ng Filipino community sa ibang bansa. Sa pag-usuri sa pakikipagsapalaran ni Don Juan sa iba't ibang bayan at kaharian, siya ay naglalagay sa isang paikibagay, paikisalamuha, nag-aalangan at may paninibago sa uri ng mga kultura, tradisyon at pag-uugali ng mga bansang pinuntahan. Paglinang ng talasalitaan, panuto. Tukuyin ang salitang ibinibigyang simbolo ng mga larawan. Ilahad ang kahulugan nito at talinghaga sa pangyayari sa akda. Gamitin ang apat na larawan sa pagbuo ng pangungusap kaugnay sa nakaraang pangyayari. Una ay kapayapaan, ikalawa ay kamatayan, ikatlo ay pamumuno, ikaapat ay pag-ibig. Paglinang at pagpapalalim, ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. Gawain una, isaayos mo. Ipabasa sa mga mag-aaral ang mga talata ng buod ng Ibong Adarna. Saknong 1363 hanggang 1717. Tukuyin ang titik batay sa mga pangyayaring isinasalaysay sa talata upang mapagsunod-sunod ang mga pangyayari. Piliin ang letra ng pagpipilian sa ibaba. Paglinang at pagpapalalim. Pinatnubayang paghasanay. Ipabara sa mga mag-aaral ang tala. Kung susuriin ang mga pangyayari, may makikita tayong pagbabala sa mga daloy ng pangyayari. Ito ang mga pangyayaring pauna ng binabanggit sa teksto upang makapagpahiwatig ng isang nagaganap na mahalagang tagpo na maaaring abangan ng mga mambabasa. Halimbawa, inihanda na ni Lolo ang mga papeles ng paghahati-hati ng kanyang mga ari-arian. Pinirmahan na niya ang mga pinatapos sa dokumento sa kanyang abogado ukol sa mga manang maratanggap ng mga anak at apo. Ilang araw ang lumipas, narinig ang malakas na palahaw sa silid ng kanyang pinakamamahal na kabiyak. Isa pa ay ang pagbabalik-tanaw o flashback kung saan isinasalaysay naman ang mga nauna pang pangyayari upang masabigyan ng pansin ang puntong nais ilahad ng manunulat. Halimbawa, mabigat man sa kanyang kalooban, muli ay nagbalik sa kanya ang mga pangyayari ng gabing iyon. Habang abala ang lahat sa kasiyahang nagaganap sa itaas ng barko, ay nakita niya ang kumikislap-kislap na kordon ng kuryente. Sinundan ito ng pagkamatay ng mga ilaw, saka natigilan ang lahat. Pamaya-maya may narinig ng putok ng baril. Nagkagulo ang mga pasahero kaya't nabitawan niya ang anak. Ilan lamang siya sa mga nakaligtas. Hanggang ngayon ay patuloy ang paghahanap sa mga labi ng mga pasaherong nilamon ng karagatan.
Gawaing dalawa, pangkatang gawain, tableau, buhay na larawan. Bumuo ng tableau na nagpapakita ng mga piling pangyayari mula sa bahaging ito ng aknang Ibong Adarna na may pagbabala at pagbabalik-tanaw. Sa countdown na 10 to 1, mag-freeze ang pangkat upang ipakita ang eksenang napili at habang naka-freeze ay isang mag-aaral na nagpapaliwanag patungkol sa ipinakitang buhay na larawan. Narito ang ilang halimbawa na maaaring gawin ng mag-aaral. Una, sinumpa ni Haring Salermo ang anak na prinsesa dahil sa kasalanang nagawa. Sa pagdating sa Berbanya, makalilimot si Don Juan. Ikalawa, isinalaysay ng palabas sa mga negrita ang pagkatagumpay sa mga pagsubok na magkasintahan sa Reino de los Cristal. Ikatlo, pinigilan ni Doña Maria Blanca si Don Juan na maunang umuwi sa palasyo upang ipaghanda ng marangal na pasalubong ang prinsesa. At ikaapat, sinaysay ni Prinsesa Leonora ang mga pangyayaring naganap sa ilalim ng mahiwagang balon. At ikalima, binanggit sa palabas ang pangakong ibinigay ni Don Juan kay Doña Maria na magabalik ito matapos sa 3 araw. Gawain tatlo, ipaliwanag mo. Sa bahaging ito ng korido, tukuyin ng ipinapahiwatig ng sumusunod na nakasalungguhin na taludtod. Isulat ito sa loob ng kahon. Tala. Ayon sa diksyonaryo, ang pahiwatig ay hindi tahas na pahayag o senyas tungkol sa isang dapat malaman, maunawaan o matagpuan. Sa teksto, ito ay hindi tuwirang pagpapahayag sa isang bagay, ideya o saloobin. Paggalapan at pag-uugnay, gawain 4. Buuin mo pangarap ko. Panuto. Anong larawan ang mabubuo kapag isinaayos ang puzzle? Gupitin sa kabuuin ng larawan. Sumulat ang talatang naglalahad ng halaga nito sa iyo at sa pamilya. Gawain 5. Integrasyon. Inklusibong edukasyon. Ang lahat ay may karapatang mag-aral, karapatang makatapos at magkaroon ng kinabukasan. Ang Education for All ay layunin ng kagawaran ng edukasyon sa Pilipinas. Nobody will left behind. Ika nga, walang maiiwan. Kahit ano pang iyong antas sa lipunan, mahirap o may kaya, bata o matanda, may sakit o may kapansanan, kabilang sa indigenous na lipi. Ang prioridad ng pamahalaan ay karapatan ng tao na makapag-aral at makapagtapos, at sa kanyang kinabukasan ay makapagtrabaho sila ng marangal at kung saan dako ng Pilipinas sila mapadpad o sa ibang bansa, kaya nilang maipagsabayan sa galaw ng buhay, makakaya nilang makapagtagumpay sa hamon ng buhay. Si Don Juan ay halimbawa ng isang taong naglakbay upang makipagsapalaran sa ibang bayan upang humanap ng magandang kapalaran. Ilarawan ang naging pakikipagsapalaran ni Prinsipe Juan sa kabuuan ng Ibong Adarna. Itala sa talahanayan ng pagsubok na pinagdaanan at ang pagtagumpayan na nakamit ni Don Juan. Gawaing 6. Bagong bayani. Kaugnay ng unang gawain, ano naman ang kinaharap ng mga pagsubok ng ating kababayang OFW na nakikipamayan sa ibang bansa upang makapaghanap buhay? Itala ito sa talahanayan. Pabaong pagkatuto. 5, 4, 3, 2, 1, salita. Bumuo ng kaisipan at mensahe na natutuhan mula sa Ibong Adarna. Limitahan ang sagot sa takdang bilang ng mga salita. Pagninilay sa pagkatuto. Personal na pagkataya sa klase. Bilang pagninilay sa naging klase sa Filipino, lagyan ng check ang talahanayan ng pagkataya sa kanilang naging pag-aaral sa loob ng silid-aralan. Paggusulit 5 araw. Panuto. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Bumuo ng isang saknong, maaaring may sukat at tugma o malaya, na nagpapahayag ng kaisipan o aral na natutuhan mo sa kabuuan ng Ibong Adarna. Isulat ito sa inyong kwaderno. Maraming salamat sa pakikibahagi.